Let's say, meron tayong function na f of x is equals to 3x squared. So, yung derivative nito ng function na to ay f of prime x is equals to 6x. So, alin dito yung antiderivative? So, kung ito yung function natin, 6x, ang antiderivative ng 6x na to, itong 3x squared. So, ibig sabihin, pabaliktad lang. Ang derivative ng 3x squared ay 6x. Ang derivative naman ng 6x ay 3x squared. So, isa pang example. Let's say, meron tayong function na x minus 1 squared. So, ang derivative ng x minus 1 ay 2 multiply sa x minus 1. So, pwede nating i-distribute yung 2. So, magiging 2x minus 2. So, kung ito yung function natin, 2x minus 2, ang antiderivative nito ay x minus 1 squared. So, saan ba ginagamit yung antiderivative natin? Ginagamit natin siya sa pagkuha ng solution ng differential equation. So, normally, makikita natin pag ginukuha natin ang derivative ng isang function, parang ganito lang siya. Pero sa differential equation, yan ay 6x dx. Tapos itong 2x minus 2, nakamultiply yan sa dx. So, yung symbol na ginagamit natin sa antiderivative ay ito. Yan. So, paano ba yun? Meron tayong tatlong basic formulas sa indefinite integral. Ang unang basic formula na yan ay antiderivative ng dx. So, ano yung antiderivative ng dx? Ang antiderivative ng dx ay x. Pero kapag indefinite integral, mag-a-add lagi ng arbitrary constant na c. So, number 2. Second na basic formula, yan ay antiderivative ng a dx. Ano ba yung a? So, yung a natin dito, yun yung constant. Hindi natin gagamitin yung c kasi para lang yan sa arbitrary constant. Kaya a yung ginagamit natin. So, ano mangyayari? Antiderivative ng a dx, yung constant na a, ilalabas natin. Tapos, i-antiderivative ang dx. So, therefore, magiging answer mo dito sa second basic integration formula ay a times yung antiderivative ng dx, yan ay x, diba? So, ax plus c. Yung pangatlo, antiderivative ng x raised to n dx. Kapag ganyan yung x, tapos meron siyang exponent, ang antiderivative niyan ganito. Mag-a-add tayo ng 1 sa exponent niya. Tapos, kung ano yung bagong exponent niya, yun yung bagong denominator niya. Saka tayo mag-a-add ng arbitrary constant. So, wag na wag kakalimutan mag-add ng letter C sa final answer niya. Example number 1. Hanapin natin yung antiderivative ng ex squared dx. So, ano kaya yung antiderivative nito? Antiderivative nito, ilalabas mo yung e, yung constant na e kasi yan ay special constant. Equivalent niya siya sa 2.71 something ganyan. Ilalabas mo yung e, tapos i-multiply mo sa antiderivative ng x squared dx. Pagkatapos nito, yung e, i-multiply mo sa antiderivative ng x squared dx. So, ang gagawin natin, kopyahin natin yung x. Yung exponent natin, dadagdagan natin ng isa. So, magiging cube yan siya. So, ano yung bagong exponent? Yun yung bagong denominator. Saka tayo mag-a-add ng plus c. So, ito yung sagot natin sa example number 1. Okay, paano naman pag ganito? Antiderivative ng 3x squared plus x over 2 plus 1. So, nakaparenthesis sila. Nakamultiply sa dx. So, ang gagawin natin dyan, pwede silang hati-hatiin, tapos pwede nyo i-distribute yung dx. So, ang bawat operation, pwede magkaroon ng symbol na ganito sa antiderivative. Ang ibig sabihin ko dyan, antiderivative ng 3x squared, tapos i-distribute mo yung dx, plus, so bawat operation, pwede kang mag-isa-isa ng antiderivative. So, x over 2 times dx plus, operation muna bago ang symbol.
Tapos, yung 1, i-multiply sa dx. So, dx. So, dito, yung constant, ilalabas mo yung 3. Lalabas mo yung 3. Antiderivative ng x squared dx. Plus, so yung constant natin dito is 1/2. Pwede na ilabas yung 1/2, then antiderivative ng x dx. Plus, antiderivative ng dx, so kinopya muna natin. Yan. So, 3. Antiderivative ng 3. So, kopyahin natin yung constant. So, 3. Antiderivative ng x squared dx, yan ay x cubed. So, bagong denominator. Plus 1/2. So, antiderivative ng x dx, yan ay x squared. Bagong denominator, ibaba 2. And then, plus antiderivative ng dx pala is x. And then, plus c. So, ito, pwede siyang i-simplify. Cancel. Ang final answer natin dito is x cubed 1/2 times x squared over 2. So, yan ay magiging x squared over 4. At yung plus x. And then yung plus c. So, ito yung final answer natin.